Sumipa pong halaga ng inaprobahang mga investment pledges ng Philippine Economic Zone Authority nito lamang Mayo. Umabot po sa 15.41 billion pesos ang halaga ng 31 proyektong inaprubahan ng PEZA. Malayong-malayo po yan sa wala pang 3 bilyong halaga ng investment pledges noong May 2025. 16 sa mga inaprobahang proyekto ay para sa manufacturing. 7 naman mga kapatid ang nasa IT Business Process Management. Inaasahang makalilikom ang bansa ng higit 364 na milyong dolyar sa exports mula po sa mga proyektong ito. Pinag-aaralan naman ng Pilipinas ang mungkahi ng US Trade Representative na magpataw po ng dagdag taripa para sa mga bansang naitalang nag-aangkat pa rin ng mga produktong bunga ng forced labor. Ayon po sa palasyo, pinag-aaralan na po ng gobyerno ang ulat ng USTR kung saan nakalista po ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang nakitaan ng imports mula po sa forced labor. Makikipag-ugnayan daw po ang bansa sa Amerika para linawin na wala itong nilalabag na batas. Kinokondena naman ng gobyerno ang forced labor. Hanggang 12.5% ang isinusulong na dagdag taripa ng USTR dahil dito. Binawi naman po ng Department of Agriculture ang import ban ng karneng manok mula po sa bansang Argentina. Pansamantalang ipinagbabawal ang pag-aangkat ng poultry products noong Marso dahil nga sa pagkalat ng isang klase ng bird flu sa Buenos Aires. Kamakailan lamang mga kapatid, kinumpirma ng Argentina sa World Organization for Animal Health na naresolba na po ang lahat ng kaso ng bird flu at wala ng mga bagong kasong naitala. Ang ibig sabihin po pwede na ulit mag-angkat ang Pilipinas ng karne, itlog at sisiw mula sa nasabing bansa. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.